Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Easter! Palakpakan natin ang Panginoong muling nabuhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa pinakadakilang gabi ng pagdiriwang ng ating pananampalataya. Minsan, habang kami nag-aaral sa seminaryo ng subject na tinatawag na soteriology, ito yung isang branch ng theology na kung saan ang tema ay yung gawain ng pagliligtas ni Jesus. The work of salvation of Jesus. Nabanggit sa amin na ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay o Pasko ng pagkabuhay ay tinatawag na pinakamataas sa lahat ng pagdiriwang nating mga Kristiyanong Katoliko. At bilang mga baguhan sa temang iyon, ang pumasok na pag-iisip ay, hindi ba dapat Pasko ng pagsilang? Dahil katulad sa ating mga Pilipino, mapapansin nyo, na ang Pasko ng pagsilang ng Panginoon, pinaghahandaan natin ng 9 na araw na penitensya ng panalangin, lalong-lalo na kapag tayo ay dumadalo ng Misa Aguinaldo sa madaling araw. 9 na araw iyon, di madali. Di lamang yun, pagsapit natin ang pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang, naghahanda tayo, ingranding handaan, salo-salo, masaya. Kaya sa isang nag-aaral ng temang ito, mapapatanong ka na lamang, bakit sinabi ng profesor na ito na ang Pasko ng pagsilang ay hinigitan pa ng Pasko ng pagkabuhay? Hindi makatiis kami nagtanong, Professor, maaari po bang ipaliwanag ninyo bakit ang Pasko ng pagkabuhay ay masigit pa sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang? At ito ang kanyang paliwanag. Sabi niya, ang Pasko ng kapanganakan ni Jesus ay nagpapahiwatig lamang sa atin na si Jesus na Diyos ay naging tao. Pero hindi mo pa natitiyak na siya ay Diyos. Bakit? Dahil pinanganak siya tulad nating lahat. 9 na buwan sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Normal siyang ipinanganak katulad natin. Ang mahahanga ka mga, mapapahanga tayo, ang kanyang kapanganakan, nasa sabsaban. Kung siya ay Diyos, dapat pinili niya ang nararapat para sa kanya. Pero hindi. Katulad natin, ipinanganak na simple at payak. Marahil ang iba pa nga, higit pa sa kapanganakan ni Jesus. Sa madaling sabi, ang kanyang kapanganakan, there is nothing extraordinary. Maliban lamang kung ating napakinggan na yung mismong mga anghel na siyang nagdala ng balita na nasa inyo ngayon ang anak ng Diyos. At sinabi niya ngayon,
sa muling pagkabuhay, mas higit ito sa Pasko ng pagsilang. Bakit? Dahil lahat ngayon ng propesiya, lahat ngayon na nasusulat tungkol sa sanggol na ito na nagkatawang tao na isinilang, pinamalas ngayon ng kanyang pagiging Diyos. Dahil ang mismong pahayag niya na matapos na siya ay magpakasakit, na matapos na siya ay mamatay, ngayon nagkaroon ng katuturan na matapos ang 3 araw muli siyang nabuhay. At wala ni isa man sa kasaysayan ng buong mundo na kayang gawin at sabihin ang isang propesiya na matapos akong magpakasakit, mamatay, sa 3 araw muling mabubuhay. Dahil sa pagtupad na iyan ng pangako at ginawa ni Jesus, pinatunayan niya na siya ay Diyos. Sa madaling sabi, kung ang Pasko ng kapanganakan ni Jesus nagsasabi na siya ay tao tulad natin, ang Pasko ng muling pagkabuhay nagsasabi na siya ay tunay na Diyos. Kaya nga sa ating pananampalataya, kapag pinag-aaralan natin at binabalikan, anong kalikasan ni Jesus? 2. Siya ay tunay na tao at siya ay tunay na Diyos. At sa pagiging Diyos niya ngayon, yan ang dahilan kung bakit ang araw na ito, ang gabing ito, ay pinakamalaking pagdiriwang. Ang pagkukulang lamang natin ay ito. Kung ito ang pinakamalaking pagdiriwang, ang tanong ko sa inyo, paano nyo ipagdiriwang ito? Dahil sa Pasko ng kapanganakan, naghahanda kayo, nagsasalo-salo. Pero ang Pasko ng muling pagkabuhay na dapat ipagdiwang ng mas marangal, may handa ba kayo? Pwede bang makituloy si Father mamaya? At makisalo sa inyo? Dahil ito dapat ay pinaghahandaan rin. Hindi lamang tumutukoy sa pagkain kung mapapansin ninyo, kundi pinaghahandaan sa loob ng 40 araw ng Kwaresma. Inihanda natin ang ating sarili sa paglilinis, sa pagbabagong buhay, dahil sa gabing ito, sasariwain natin ang ating pagtanggap ng sakramento ng binyag. At sa pagdiriwang na ito ng sakramento ng binyag, isa palaging nakakatawag sa akin ng pansin at hanggang ngayon namamangha ko, ay ang mismong kandila, di ko man maalala dahil ako'y sanggol pang bininyagan katulad ng marami sa inyo. Kaya nga ang 5 nating kapatid na bibinyagan, pinagpala. Bakit? Dahil sila ay tinatawag na mulat na sa katotohanan. Mulat na at tinuruan. Sila mismo mamaya ang sasagot sa mga katanungan. Sila mismo mamaya ang hahawak ng kandila. Kandila na unang tinanggap ng ating mga magulang at ng ating ninong at ninang nung tayo binanyagan. Subalit ating lang sinariwa ang binyag na iyan nang una tayong tumanggap ng pakikinabang. At muli nating tinanggap ang kandila na iyan nung tayo'y tumanggap ng sakramento ng kumpil. At sa gabing ito, muli tatanggapin natin ang liwanag mula kay Kristo.
Kaya inaanyayahan ko ngayon sa gabing ito, pagnilayan natin ang tema ng ilaw na iyan. Anong nga ba ang ibig sabihin ng ilaw? Mapapansin nyo, nagsimula tayo ng pagdiriwang sa katahimikan. Nagsimula tayo sa pagdiriwang sa kadiliman. At mula sa ilaw na iyon, na nariyan sa kandila ng Paschal Candle, binahagi sa atin sa pagpasok sa simbahan. At matapos nga ang humiliyang ito, pupunta tayo muli sa pagsasariwa ng binyag, matapos binyagan at makumpilan ang mga kapatid nating catechumenate. Ngayon na ating sasiriwain ang binyag at ang ilaw ay muli nating tatanggapin, nais ko na mula sa ilaw na iyan, alalahanin ninyo ang 4 na araw, aral na bigay ng ilaw. Ano nga ba ito? Ilaw, 4 na letra, 4 na aral. Unang letra, unang titik. Letter I. Ang I nangangahulugan ng init. Bakit? Dahil ang ilaw ay nagbibigay ng init. Naalala ninyo? Kanina nang masindihan ng baga, napakalakas doon sa mga nasa tabi. Ang init na binibigay. Sabi ko nga kanina iba, naatat na kaagad, simula na ba? Pinahupa ko muna ng konti. Mainit ng panahon. Mainit pa ang katabi. Mainit pang kasuotan ko. Pero ang init na yun, mapapansin nyo, nakakahawa. Ang init na iyon, nadadama. Dahil itong binibigay sa ating unang aral. Ang ilaw na nagbibigay ng init, dapat maramdaman sa atin na nagtataglay ng ilaw na iyan, ang init ng pagmamahal, ang init ng pag-asa, at ang init ng pananampalataya. Matanong ko kayo, bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, na may taglay ng ilaw ni Kristo, taglay nyo ba ang init na iyan? Na kapag may lumapit sa iyo, ramdam ng taong ito, ang taong ito, ipinamamalas ang kanyang pagmamahal sa akin. Ang taong ito, ipinamamalas ang pag-asa sa akin. Ang taong ito, ipinamamalas ang pananampalataya sa akin. Yun ang taglay na init na dala natin sa iba. Kaya sikapin natin na muling mangangako sa binyag. Habang hawak-hawak ang kandilang iyan na nandyan ang ilaw ni Kristo. Dalhin mo sa iyong tahanan, sa iyong pinapasukan, sa iba't ibang bahagi ng ating lipunan. Mahawa mo nawa ang mga taong makakahalubilo mo ng init na iyan. Nataglay mo ang pagmamahal. Nataglay mo ang pagbibigay ng pag-asa, lalo na sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa hirap ng buhay. Nataglay mo ang pananampalatayang iyan sa mga taong nawawala sa landas at di na nagtitiwala sa Diyos. Yan ang unang hamon sa atin. Taglayin ang init ng pagmamahal, pag-asa at pananampalataya para sa iba. Ikalawang titik. Ang titik na L o La. Ang L na iyan nangangahulugang liwanag. Ang ilaw hindi lamang nagbibigay ng init.
Ang ilaw ay nagbibigay ng liwanag. Pagpasok natin kanina, isa lang ang ilaw na nagbibigay liwanag. Iyon ay mula sa kandila ng Paskwa. Na unti-unti, habang sinisindihan ang daladala nating kandila, lumiliwanag ang ating simbahan. At kalaunan, sa ikatlong paanyaya sa atin na liwanag ni Kristo, sinindihan ang ating simbahan, pero hindi pa lubusan dahil hinintay natin ang pag-awit ng papuri upang ipabatid sa atin na sa lumang tipan, nung ang Diyos Ama ay ginawa ang unti-unti na kanyang pakikiisa sa bayan ng Diyos, naroon ang liwanag na iyan. Pero kalaunan ng liwanag na iyan ay lubusang nating nadama nang si Jesus ay pumarito at nakiisa sa atin. Kaya nga kung tayo ngayon ay nagtataglay rin ng liwanag na ito ni Kristo, anong dapat nating gawin? Magbigay ka rin ng liwanag sa iba. Sa papanong paraan? Ang pinakamagandang liwanag na maibibigay natin ay ang pagbigay ng liwanag ng kaisipan. Di niyo po ba napapansin? Maging ang programa na binibigay ko sa inyo sa paghuhubog, anong tawag? Paliwanag ni Padre. Dahil hinamon ko rin ang aking sarili kung paano ako hinamon ng pari. Hindi pa man ako nasa seminaryo, nag-aaral pa man lang ako sa kolehiyo, marami akong katanungan sa pananampalataya tungkol sa pagiging Katoliko. At habang naroon ang mga katanungang iyan, at unti-unti kong tinatanggap ang mga paliwanag, namangha ako sa paring ito. Sabi ko, ang husay naman niya. Lahat ng aking katanungan, mula taas, mula baba, kaliwa, kanan, kaya niyang sagutin basta tungkol sa pananampalataya. Nasabi ko nga, at marahil na ibahagi ko na sa ilan sa inyo, sa ating mga Biblia Rasal, kay husay ng paring ito, saan kayo nag-aral? Gusto ko rin doon mag-aral nang matuto ako. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, bagaman kahit sa Pilipinas, sinasabi natin, we are still a Catholic country. Pero nung problema, ang problema, marami sa ating mga Katoliko, hindi alam ang tamang katuruan ng simbahan. Kaya marami sa kanila, madaling anyayahan, lumipat sa ibang pananampalataya. Iba sa kanila, kahit nagsisimba, hindi alam ang kasalanan. Marami sa kanila, mas pinaniniwalaan ang mga turo ng matatanda, pero hindi ang turo ng simbahan. Ang tanong, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? At ang sagot diyan, mga kapatid, dahil kulang ang nagpapaliwanag sa kanila sa tamang turo ng simbahan. Halimbawa na lamang, nitong mga nakaraang araw, nagpoprosesyon tayo ng mga imahe natin. Anong batikos kaagad ng mga nabibilang sa ibang sekta? Ayan na naman ang mga Katoliko, sinasamba ang mga rebulto na pinagbabawal sa Biblia. Ikaw na Katoliko, pag marinig mo ito, anong sagot mo? Marami sa atin, tatahimik. Anong nangyari? Ang nangyari, tinatanggap natin ang batikos. Subalit hindi dapat iyon. Bakit?
taglay mo ang ilaw ni Kristo, kabilang ka sa simbahang tinatag niya, ang tungkulin mo magpaliwanag sa kanila na kailanman ang mga imaheng iyan hindi natin sinasamba. Dahil kung meron tayong sinasamba, yun ang binigyan natin ng buhay nung gabi ng Huwebes Santo. Bakit? Nung gabi ng Huwebes Santo, lahat ng parokyang Katolika merong tinatawag na altar of repose. Sa bisita iglesia, yun ang dinadalaw. Pero nung ginagawa ng mga Katoliko nating kapatid na kulang ng paliwanag, galit pa pag pinagsasabihan, hindi ito panahon ng pagdadaan ng krus. Ang pagbibisita iglesia, hindi pagdadaan ng krus sa gabi ng Huwebes Santo. Sa gabi ng Huwebes Santo, ang dinadalaw ay si Kristo sa banal na Santisimo. Ang pagbibisita iglesia, kung gagawin mong daan ng krus, sa Biyernes Santo, pero hindi sa Huwebes Santo. Kaya nga, itong ating magiging bahagi ng pagpapalaganap na sa susunod na taon, bago magsimana Santa, gagawin tulong ng SOCOM, magpapalaganap tayo ng magabay. Ano nga ba ang ginagawa sa Biseta Iglesia? Dahil napansin ko, nang nag-post ako ng paliwanag bakit 7 churches, abay nagustuhan ng marami. Ibig sabihin, tunay na maraming Katoliko hindi alam ang ginagawa sa Bisita Iglesia. Siguro kung may gabay, may paliwanag, mauunawaan natin bakit ginagawa natin ito. Marami tayong gawain, mga kapatid. At kayo na nandito, kung magagampanan nyo lang ang tungkulin na magpaliwanag tungkol sa ating panampalataya, maraming mga kapatid natin maliliwanagan at matututunan ang katotohanan na turo ng simbahan. Ikatlong letra. Ang ikatlong letra sa salitang ilaw ay ang letrang A o A. Ang A nangangahulugang ayos. Bakit ayos? Dahil ang ilaw ay nagbibigay ng ayos sa buhay. Anong ayos sa buhay na iyon? Ayos para maging tunay na anak ng Diyos. Ayos para mapaglingkuran ang Diyos at ayos para mapaglingkuran ang kapwa. Di niyo po ba napapansin? Marahil sa panahon ngayon, bihira na nagkakaroon ng brownout o blackout sa atin. Maliban na lamang kung maputulan ka ng kuryente. Pero naranasan ito ng marami nating kapatid. Kapag gabi, wala kang kuryente. Ang tanong, madali bang gumawa ng mga gawaing bahay? Madali bang gumawa kapag walang ilaw? Mahirap. Alam mong mahirap mag-ayos kapag wala ang ilaw na iyan. Subalit sa pamamagitan ng ilaw na iyan, naiayos natin ang ating tahanan, naiayos natin ang ating pagawaan o ano pa man iyan na lugar na nababalot ng kadiliman. At ito rin ang sinasabi sa atin ng ilaw. Yamang taglay natin ang ilaw ni Kristo. Ang unang ipinababatid yan sa atin, makikita natin ang kadiliman ng ating sarili, ang kadiliman ng ating kaluluwa. Kaya oras na tumanggap tayo ng liwanag at yun ang palaala ko sa mga bibinyagan. Yamang hindi dawaan kayo sa tinatawag na sakramento ng kumpisal. Dahil sa binyag, nilinis kayo ng kasalanan. Pero tatandaan nyo, katulad namin, magkakaroon kayo ng kahinaan at may mga araw na kayo ay mahuhulog sa tukso. Ito lang palagi tatandaan mo. Sa pamagitan ng ilaw na yan ni Kristo, makikita mo ang mga pagkakamali.
makikita mo ang iyong mga kahinaan, makikita mo ang iyong mga kasalanan, ihingi mo uli ng tawad sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Dahil yan ang ginagawa ng ilaw. Ang ayos para sa tunay na anak ng Diyos. Ang lahat ng ating kamalian, tinutuwid. Ang lahat ng ating kasalanan, inihihingi ng kapatawaran. Dahil kapag tayo ngayon ay namumuhay sa ayos ng buhay na ito, mapaglilingkuran natin ang Diyos at ang kapwa-tao. Ika-4 na letra sa salitang ilaw. Ang salitang W. Ang letrang W nangangahulugang wakas. Bakit? Dahil ang ilaw ay nagbibigay ng wakas. Anong wakas? Wakas ng kamatayan, wakas ng dilim, at wakas ng kasalanan. Yan ang ating napakinggan sa liham ni Apostol San Pablo matapos ang papuri. Paulit-ulit na binibigyan at pinaalalahanan ni San Pablo tayo. Winakasan ni Kristo ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay. Winakasan ni Kristo ang kadiliman sa kanyang muling pagkabuhay. Winakasan ni Kristo ang kasamaan sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya ito ang napakagandang balita na ating natanggap. Kung namumuhay tayo sa kadiliman, nariyan ang ilaw ni Kristo na nagwakas dito. Kung natatakot tayo sa kamatayan na tiyak na darating sa atin, alalahanin mo na sa araw ng iyong kamatayan at hihahatid ka sa huling hantungan, ang ilaw na ito, mapapansin nyo, nariyan sa isang kabaong sa tabi. Bakit? Upang palalahanan tayo, huwag mong katakutan ng kamatayan dahil sa isang may pananampalataya, ikaw ay muling mabubuhay dahil sa tagumpay ni Kristo. At ikatlo, winakasan ni Kristo ang kasamaan. Tunay na meron tayong mga kahinaan. Tunay na paminsan-minsan nakakagawa tayo ng mga pagkukulang sa Diyos at sa kapwa. Pero huwag matakot. Binayaran ni Jesus ng kanyang sariling buhay ang ating mga kasalanan upang wakasan ang kasamaan. At tayo ngayon na tumanggap ng kagalakang ito ng muling pagkabuhay ni Kristo, isabuhay natin ngayon na tunay nga na namumuhay ka dahil sa pananampalataya na si Kristo nagtagumpay sa kanyang muling pagkabuhay. 4 na hamon ang binibigay sa atin mula sa ilaw na iyan. Una, ang ilaw ay nagbibigay ng init. Ikalawa, ang ilaw ay nagbibigay ng liwanag. Ikatlo, ang ilaw ay nagbibigay ng ayos ng buhay. At ika-4, ang ilaw ay nagbibigay ng wakas. Wakas ng kamatayan, ng dilim at ng kasamaan. Kaya sikapin natin mga kapatid, ng ilaw na ito na muli natin tatanggapin sa pagsasariwa ng binyag. Naway hindi mamatay sa ating isipan, sa ating puso, at higit sa lahat sa ating pagkatao. Dalhin natin ang ilaw na ito, hindi lamang sa ating tahanan, hindi lamang sa ating mga pagawaan na pinapasukan, kundi sa lahat ng sulok ng lipunan, lalong-lalo na ang mga sulok na babalot ng kadiliman. Ikaw na nagtataglay ng ilaw ni Kristo, maging ilaw ka sa iba. Muli, Happy Easter sa inyong lahat.
purihin ang Panginoon at pasalamatan